Ayan po mga kababayan, mayroon pong good news akong ibabalita sa inyo. Ito raw po palang si Enrile ngayon sa ngayon, ayon po sa ating impormasyon, ay para na raw po yung carburetor ng sasakyan na pupugak-pugak na. Hindi ko rin po alam kung ano yung gustong sabihin ng tumawag sa akin na para daw carburetor ng sasakyan na pupugak-pugak na. So, ang ibig bang sabihin nun ay hinahabol na rin ang hininga nito? Aba, di good news. Ayan. At di ba kahapon na itapik natin na pagkatapos imbestigahan si Martin Romualdez sa ICI ay isinugod bigla sa hospital. Yan ang ating naibalita at ayon din yan po sa ating natanggap na informasyon galing sa ating resource person. Ika nga. Pero mali daw po pala yun. Sabi nung nag-comment, meron pong comment dyan may nag-comment na, Sir, correction, hindi po sinugod sa hospital si Martin Romualdez, kundi sa morgue po isinugod. Inilagak na po siya sa morgue. Ang tindi nitong pagko-comment nito. Sa morgue na raw po, dinala, hindi na raw po sa hospital. So, anyway, at yun po yung ating balita ngayon. At siguro naman po ay napanood nyo naman lahat yung balita sa Channel 7 na itong mag-asawang Diskaya ay ayaw na raw pong makipag-cooperate sa ICI at ayaw na raw daw po nilang mag-till-all. Okay. Ganito lang po yan. Papaliwanag ko. Yan pong ICI na yan. Kung talagang totoo yan, wala pong pwedeng tawag dito, tumanggi kung na hindi na sa mga sagutin yung mga tanong ng ICI kung totoo. Ang problema po ngayon, muro-muro yung ICI na yan. Ito na po ang siste. Kayo na po mag-isip bibigyan ko lang po kayo ng idea konti. Sino ba itong Diskaya na para magsabi na ayaw na raw nilang makipag-cooperate sa ICI? Di ba? Walang magagawa yan kung tutuusin. Dahil nga, ganito lang yan. Protektado na po yan ni Sandro Marcos ngayon. Bakit protektado? Ay di ba? Bilyon-bilyon yung kontrata ng Diskaya dyan sa Ilocos. Ilocos Norte. Di ba? Ilocos Sur ba yan? Hindi ko alam kung saan dyan. Nalilito ako sa Ilocos Norte at saka Ilocos Sur. At yan. Kahit saan pa dyan. Bullshit na yan. Bilyon-bilyon. Kaya yung sinasabi ko rito na unang salyada nitong si Sandro Marcos, bilyonaryo agad. At bago matapos po yung termino niyan, na 3 taon, wala, trilyonaryo na po yan. Siya na po yung pinakamayaman sa buong mundo. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, ganito lang yan Hindi ba't na-interview rin? Napanood nyo naman din sa Channel 7, di ba? Yung press con nitong si BBM na bangag. Di ba? Balikan ninyo yung kung sa YouTube po pwede niyo balikan niyo na yung 24 oras yung kagabi na balita. Pag sa YouTube yun, pwede po niyo i-rewind yan. Habang nagsasalita ito si Marcos na junior, nauutal na sinasabi niya sana huwag na lang daw umabot sa Malacanang yung issue ng flood control. Utal-utal. Nauutal na talaga.
Hindi natin alam dito kung nasobrahan ng singhot or talagang sinungaling lang talaga. Kasi pagka nagsisinungaling ka, nauutal ka talaga. Imaginin mo yan. Sinasabi ko po, wala pong karapatan si Diskaya na tumanggi at hindi makipag-cooperate sa investigasyon ng ICI kung yan ay totoong investigation. Hindi nga po totoo eh. Imaginin mo, napakalakas naman ang law of the Diskaya magsabi ng ganun. Ayaw na namin makipag-cooperate. Ano ibig sabihin yan? Dinapaan na po yan ni Sandro. Nakadapa na si Sandro dyan. Simple lang yun. Sa madalit salita, hoy ICI, huwag nyo nang pagtatanungin niya si Diskaya. Huwag nyo nang tanungin yan. Akong bahala dyan. Pag tinanong pa ninyo, mananagot kayo sa akin. Ganun lang, sistema. Sinong pinagloloko ninyo? Kaya yung mga investigasyon na yan, wala. Puro muro-muro yan. Tingnan nyo ha, na dapat yan si Diskaya na nakakulong na. Si Bryce Hernandez at saka itong si yung sino yung DA ng si Alcantara. Dapat yung mga yan nakakulong na rin. O ano pang inaantay nitong mga aswang na ito? Sos, Mario Joseph. Lumabas na yung napakaraming pangalan ng kongresista. Lumabas na yung napakaraming pangalan ng kongresista. Lumabas na yung pangalang Martin Romualdez na pinagdalhan ni Gutisa ng mali-malitang kwarta. Maging doon kay Saldico. Bakit kailangan pa investigasyon yan? Ano yan? Hindi na kailangan investigasyon dyan eh. Dapat yan kinukulong na. Kung ayon ay, kung tayo ay kumikilala pa sa batas. Pero kung ako ang tatanungin, hindi na dapat kinukulong yung mga yan. Talupan mo ng buhay yan, tapos pagsamasamahin mo sa isang drum na suka, ilablob mo sila sa drum na suka, asin, sili, nandyan lahat. Pagkatapos mong balatan yan ng buhay, yan. Hindi dapat kinukulong na yan. Nandyan na yan eh. Lumabas na. Bakit napakabagal? Bakit wala pa nakukulong? Pero, yung matandang nagnakaw daw ng mangga, ng 3 pirasong mangga, ora mismo ikinulong. Di ba? Pero itong mga bilyon-bilyones na kinulimbat itong mga buisit ng mga kongresistang ito, at saka itong mga kontraktor at mga DPWH na ito, ayan. Happy pa sila. Yan ang problema. Ayan yan, naghahamon nga sa inyo si Chavit Singson eh. Unahin nyo ang Ilocos doon sa bayan ni Marcos. O bakit hindi nyo ginagawa? Wala yan, muro-muro yan. Tapos pasusulduhin natin yung mga animal na yan. Pira na naman natin ang pampasweldo sa mga hayop na yan. Mag-create ng pack findings committee, pack findings kuno. Pero, ang create, yung magkukubkob or magkakaputi sa mga kawatang Marcos na ito. Yan yun. Ngayon ko, ano palabas mga salin ng mga buwaka ng inanto. Ikaw Rimulya, na mukha kang panggatong, di ba dapat talaga matagal na yan na batas na dapat yan talaga ay iladlad ang mga salin itong mga animal ng mga politikong ito? Ba't kailangan ulit-ulitin yan? Ba't nawala? Ba't ngayon mayroong hindi magbibigay, mayroong hindi, pwede. Mga gonggong talaga itong mga ito.
Kaya magaya kayo dito kay Enrile po, pugak-pugak na yan. Para ng karburador. Sabi nung tumawag sa akin, para na raw karburador eh. Mga makahinga ng konti, matitigil yung hininga. Maputol-putol yung hininga. Na parang nga daw karburador na pupugak-pugak. So, naku, Enrile, wag naman. Ayoko po, wag po. Antayin mo po muna yung Pasko. Kasi sayang naman yung ibibigay sa iyo na bonus ni BBM. Malaki ba yan ang bonus mo? Ayun ba naman bilyon-bilyon ang kinulimbat sa flood control nito? Antayin mo, huwag ka munang kuwan. Labanan mo muna yan. Pilitin mong huminga. Oh. Huwag kang patatalo. Ang isipin mo, bilyon-bilyon ang magiging bonus mo kay BBM. Oh, diyan pa kay Sandro, aabutan kaya ng isang malita pa. Kaya huwag ka munang kwan. Huwag mo munang payagan na matuluyan ng pumugak-pugak yung karburador mo. Huwag po. Sayang yung isang malitang bonus mo. Oh. Okay na dito kay Romualdez. Pero sinasabi nitong nag-comment na hindi naman daw sa hospital dinala, kundi sa morgue na. Sa morgue na raw dinala si Romualdez. Ngayon, ito pa ang isa. Kung talagang totoo, yung mga investigasyon na yan, tingnan nyo, si Saldico, hindi nyo kayang kidnapin doon sa kung saan siya ngayon. Kasi marami siyang pinupuntahan. May UAE, yan, mayroong Singapore, mayroong Spain, mayroong France, mayroong Amerika. Hindi na magkaintindihan pag ganyan-ganyan lang. Bakit hindi nyo ngayon mahuli-huli yan? Bakit hindi nyo makansila ang passport niyan? Kasi nga, planado ninyo lahat yan. Ididiin nyo kunwari itong si Saldico, pero talaga naman totoo magnanakaw yung hayop na yan. Pero siya lang ang ididiin nyo. Delivery kayong lahat. Pagkatapos yan, aariglohin nyo ngayon. Kasi, halimbawa, umuwi ka na rito, Saldico, umuwi ka na. Tapos maglagay ka ng ano yun, tali dito sa liig mo. Yung kagaya kay Gloria Arroyo, tingnan mo nung napreso din niya si Gloria Arroyo, di ba, sa pangungulibat din. Mayroong nilagay na ano yun, may tawag dyan eh, yung nilagay sa liig na para hindi maganyan-ganyan. May sakit. Samantalang ang kanyan, noong time na yun, si Gloria Arroyo, ang sigla-sigla niyan. Nung tataka sana. Ang ginawa nito si Dilima, hinarang niya na huwag makapunta ng Amerika. Tapos yun, naglagay na ng binda, kunwari di sa liig niya. Ayun, nagpaganyan-ganyan na. May sakit na siya. Naka-wheelchair na rin siya. Di ngayon, nasaan si Gloria ngayon? Abay, kongresista. Tuloy pa rin ang pidap niyan. Tuloy pa rin yung flood control niyan. Hindi nyo pala nauungkat yan. Di ba sinasabi ko rito sa mga videos ko, lahat ng mga congressman na yan, mga kawataan. Ganon din dito sa Senado, mga kawataan. May pabinda-binda pa ang liig niyan. Noong pinalaya siya doon sa Veterans Memorial Hospital, nawala yung tali sa kanya. Nawala yung binda sa liig niya. Nakapangampanya pa, ayan, naging kongresista ngayon. Ganyan din yung mangyayari kay Saldico. Sige, diyan ka muna. Tapos ngayon, pag pinauwi yan, ay
May binda na rin ang liig niyan. Pag ganyan-ganyan na rin yan. May pa-wheelchair na rin yan. Tulak-tulak ako, tulak. Masakit liig ko, masakit ang batok ko, masakit ang kwan ko. Ganyan yan. Sasabihin ngayon ng korte na may sakit na ito. Wag na natin kasuhan. Kagaya ni Gloria, di ba? Hindi na yun, hindi na kulong niya si Gloria. Ganyan yan mangyayari. Basta lahat ng mga kawatan pag nasusukol, naka-wheelchair yan. Pag magnanakaw na politiko, bakit ba usong-uso yung putang ina niya nilalagay sa liig tapos naka-wheelchair? Dapat, pag ako lang nandyan putang ina nyo, wheelchair, pag nadaanan ko kayo, itulak ko pa kayo putang ina nyo. Hayop kayo. Ang galing nyo magdrama. Ganyan ang mangyayari. Maniwala kayo sa akin. Kaya goodbye yung pira ng taong bayan. Ay nako. Kaya pala dapat pala nito ngayon pa lang ay mag-ready na ako ng malaking hook. Yung hook para pagka mayroong binda-binda dito ng may binda yung pag-uwi si saldi ko, kawitan ko ng hook, isampay ko, tapos ipulupot ko yung lubid. Tapos hilahin kong ganyan para tanggal ang liig. Ganyan dapat ang kwan eh. Pero sige lang, malay natin magkatotoo na magkita kami. Yun lang mga sinasabi ko rito, isa man lang sa mga kawatang ito, magkita kami. Talaga maniwala kayo sa akin, gigilitan ko talaga. Kaya nga laging meron akong cutter na dala eh. Gigilitan ko para mga manok to. Ganun lang yun. Tandaan nyo ito, sinabi ko. Si Diskaya, hayahay na. Dahil protektado na ni Sandro Marcos ngayon. Ayan. Itong si Martin Romualdez, aywan ko kung totoo yung comment na nandoon na raw sa morgue. Nasa morgue na raw. Hindi. Tama at dinala sa hospital, pero sa morgue ng hospital daw dinala. Sabi nung nag-comment. Ito si Enrile ay pupugak-pugak na raw na parang karabrodor na barado. Ay sabi ko nga, huwag muna. Kasi sayang naman yung ibibigay sa iyo ni Sandro na isang malitang pera sa kanibangag. Sayang. Yan ang taga-kwan eh. Yan ang taga-payo. Hanggang ngayon ni Bangag, kahit na pupugak-pugak na yan. At sinisinok na rin daw. Alam nyo ba mga kaibigan, kung sa bata, pag ang bata ay sininok, yan ay sinyalis na hilte at tatangkad yan. Pero pagka matanda ang sininok, pag sininok ka na matanda ka na kagaya ni Enrile, siguro maring 1 hanggang 3 araw na lang, mag-goodbye Philippines ka na. Yan yun. Ito sinasabi ko lang. Base sa experience ko. Base sa mga obserbasyon ko. Ay ngayon, kung makalibre na, sinasabi, hindi ko, ang pinagdarasal ko nga rito, sana abutin pa ng Pasko, para maganda pa yung happy pa yung Pasko. So sayang pa rin yung pan mo hanggang ngayon, kahit na nandyan yan mga kaibigan, kahit nandyan yan sa Malacanang na nakahiga na lang, tuloy pa rin ang pagpapahirap nila sa mga kababayan nila sa Cagayan. Tuloy pa rin yung mga negosyo nilang mga illegal. Yan yun. Tingnan nyo. Cagayan hanggang Samar, inabot yan. Para lahat yan, putulin ng mga kahoy niyan. Kaya dapat ito talaga, hindi ko alam kung dapat yan, doon sa mga kahoy na yan, dapat yan, iyan ang panglitson din sa kanya. Pero wala na, hindi natatabla ng apoy yan. Yan ganyan. Kung na po yan yung balat ako na yan.
Tingnan yung balat niyan para ng kwan. Para ng tuwalya. Tuwalya ng baka. Mahirap ng palambutin. Wala na. Mga kababayan, tingnan nyo. Hanggang ngayon wala pang nakukulong. Kaya muro-muro itong ICI na yan. Dapat ito, kaya nilista ko na rin sa notebook ko itong mga ICI nito. Nakalista na rin sa notebook ko. At malay natin, ngayong Pasko mabigyan ako ng pagkakataon na magkasalo-salubong kami nitong mga ito. At yan nga, nandun na, nakasulat na doon sa ban. Kung dati, ay di ba mayroong high age dati na nangunguha ng bata, nanguhuli ng bata. Ito, yung ban ko, yung L300, nilagyan ko na rin ng sticker. Nakalagay naman doon ay nanguhuli ng mga buayang kawatan. Ayan. Matakot na kayo, nandyan. Paikot-ikot po yan. Yung L300 ko na yan. Makikita nyo sa balang araw dyan, makikita nyo sa Metro Manila. Paiikutin ko sa Manila yan. At baka sakaling makahanap sila ng buayang mga kawatan. At once na naisakay kayo dyan, dapat lang talaga na huwag mag-aksaya ng panahon itong aking mga operator. Kasi pinagkagastusan ko yan. At hindi lang doon, talagang kailangan talagang hulihin na nitong mga operator ko itong mga buayang mga kawatan, kasi gusto ko ring ipalapa dito sa mga buaya ko dito sa basement ko. Tingnan ko lang kung sarap sigurong pakinggan yung garagomo ba? Sabi nga ng mga Ilonggo, di ka namit pamatian ang garagomo ang buong mo. Di ba? Yan siguro na, huwag kayong mag-alala. Hindi ako madamot. Ibibidyo ko po yan. At dinig na dinig ninyo kung paanong magragomo yung mga bungo nitong mga kawatang mga politikong ito. Anyway, at tama na muna. Dahil gusto ko munang bigyan ng daan itong aking mga subscriber. Sa lahat po ng aking mga subscriber, wala naman po akong pinagdarasal sa inyo, kundi ang swertihin na kayo at ibigay na sa inyo ng walang hanggan ang swerting para sa inyo. Yun naman po. At pangsamantala rin ngayon, ingat po kayo dahil ito, may bagyo na naman daw darating. Wala nang katapusan ng bagyo. At lindol, kabi-kabila na po yung lindol. Sa kabi-kabila na rin po yung mga eskwelahan na walang rin pasok bukas. Diyan daw po sa Bulacan ay wala rin daw pong pasok ngayon at saka bukas. Dahil ipiprepare daw nila yung eskwelahan sa lindol. So yun po, talagang delikado na ang panahon. Kaya nga, kung ako sa iyo, Enrile, ay yung mga yung mga ninakaw mo dati, yung mga kinulimbat mo dati, ipamudmud mo na sa mga kababayan mo dyan sa Cagayan para may pasalamatan sila sa iyo. Wag na dito sa iba, sa kababayan mo na lang. At hindi na naghahangad itong mga iba. Diyan na lang sa Cagayan. Dahil yan ang pinahirapan mo. Kinalbo mo lahat ang mga bundok diyan. At nagpayabang na nagpayaman. Ayan, ang resulta, kabi-kabilang baha, kabi-kabilang landslide, kabi-kabilang patay dahil sa mga baha at landslide. Ayan. So, ayan po. At hanggang dito lamang po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, siyempre, subscribe na po kayo para po sige, huwag natin pag-usapan ngayon. Basta mag-subscribe na lang po kayo. At masusurprise na lang po kayo sa mga darating na araw.
So maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.